Dating na ang mga kawani ng National Bureau of Investigation sa bahay kung saan namamalagi ang mag-inang Ka-Tenny at Ka-Angel Manalo na itiniwalag matapos maglabas ng video sa internet kaugnay ng nanganganib umano nilang buhay. Gayunman walang humarap sa mga taga-NBI. May live report si Emil Sumangil. Emil? Magandang hapon, Cedric. Pasado alas 2 ng hapon, dumating ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation dito nga sa number 36 sa Tandang Sora Avenue, Quezon City, kung saan sinasabi nga tumitigil ang mag-iinang Ka-Tenny at Ka-Angel Manalo. Kumulang isang oras sila nagtagal dito sa property, Cedric. Pero pagkalipas nga ng mag-iisang oras na paranatili na rito, sila nagpasya na rin umalis. Matapos nga na sila ay hindi pagbuksan o patuloyin sa property nga ng mag-inang Manalo. Pumatok ang mga operatiba ng NBI dito sa property pero walang lumabas para sila estimahin at asikasuhin. Nagpaulak kaya sila raw ay nagpasyang tumulak dito sa ating kinalalagyan sa property nga ng mag-inang Manalo. Sa utos na rin si Justice Secretary Laila Dilima. Ang kanilang pangunahing misyon ay alamin kung ano ba ang tunay doon sa lumalabas na balitang mayroong abduction doon sa loob. Sila ay lumabas sa una sa mga balita. Mayroong pinipigilan at hindi pinapahintulutan na makalabas ng bahay itong mag-iinang Manalo. Ito daw ang naisana nilang imbestigahan at mapuna ng statement ng mag-iinang Manalo pero nga hindi sila nakatuloy. Kaya din ang sinapit Cedric ng mga kagawad naman ng Commission on Human Rights na dumating dito sa property ng mag-iinang Manalo pasado alas 8 ng umaga kanina. May 30 minutes na nagabang ang mga operatiba ng Commission on Human Rights pero hindi rin sila pinabuksan at pagpasyang bumalik na lamang sa kanilang head office at mag-abang na lang muli ng instruction mula sa kanilang hepe. Sa mga oras na ito, mula kaninang umaga subject na tayo ay magsimulang magbantay at subaybayan ng mga pangyayari dito sa property ng mag-iinang Manalo. Hindi pa lumalabas ang mag-iina. Particular na rito si Ka-Angel na siyang humarap sa media kanina madaling araw at si Ka-Tenny na kasama rin lumabas doon sa YouTube video. Wala rin tayong nakikita nagpapakita ng papel na may mga kataga o may mga mensaheng na isilang iparating sa media. Sa buong araw na ito, wala tayong na-encounter na ganyang mga pangyayari. Pero kapansin-pansin subject kumpara sa naging sitwasyon sa visible yung mga police Quezon City na naririto sa bakuran, sa labas ng bakuran ng pamilya Manalo. Tinatanong natin sila kung paano kanilang shifting. 24/7 daw ito, Cedric, at hanggat sila ay may instruction, sila ay mayroong utos na manatili muna rito para bantayan ang property. Ganun daw ang kanilang gagawin. Cedric. Emil, paano yung magiging kumbaga sunod na hakbang o yung next move ng mga operatiba ng NBI at saka ng CHR, no? Gayong hindi o walang humarap sa kanila sa pagpunta nila dyan sa compound ng mga Manalo, Emil? Lumalabas doon sa panayam natin, Cedric, sa National Bureau of Investigation na parang exploratory mission yung kanila sanang gagawin dito sa property ng mga Manalo. Ibig sabihin, kasama na rito yung ocular inspection. Sana kung makakapasok sila sa loob ng property. At ikalawa, hopefully, ay makausap itong si Ka-Angel o itong si Ka-Tenny para bigyan o makuha yung buong detalye hinggil na sa mga naglabasang mga balita na hindi sila pinalalabas at kinukulong sila sa loob ng bahay na ito. So ang kanilang gagawin, babalik sa kanilang head office dyan sa Maynila, ang NBI, at mag-aantabay ng susunod na instruction mula sa kanilang hepe, patay na rin sa magiging kautusan ni Justice Secretary Laila Dilima. Kaya din, subject, ang sinapit nitong kinapagit, yung mga taga-CHR, babalik din sila sa head office at mag-aabang sila ng susunod na instruction ng kanilang direktor. Pero sabi ng taga-CHR kanina, bukas sa kanilang pintuan, anytime, pwedeng pumunta ang mag-iinang Manalo sa kanilang tanggapan
kung magpa-file ng complaint o maglalakad ng kwento ukol sa usapin ito. Cedric. Emil, maliban dito sa pagpapakita sa o pagharap sa media nitong si Ka Angel Manalo kanina madaling araw, meron mo ba tayong iba pang kumpirmasyon? May iba bang paraan tayo para malaman kung sino-sino pa yung mga kaanak o kung mga kasama dyan sa loob ng compound o kung si Ka Angel ay nariyan pa rin sa loob, Emil? Maliban sa mga kwento na ating natatanggap doon sa ilang nating kaibigan na kasapi ng Iglesia ni Cristo, ang tanging natin pinakahawakan na mga detalye at informasyon na maaari magpatunay na narito pa rin sa loob si Ka Angel at si Ka Tenny ay yung sunurang pagdating ng delivery ng mga pagkain. For example, Cedric, yung delivery receipt, yung order slip ng isang fast food chain ng ating silipin ito kanina, ito ay in-order online at nakapangalan ng bayarin o yung bill ay nakapangalan kay Ka Angel Manalo. So tinanong natin yung delivery boy, yung rider ng food chain na ito, bagaman hindi naman siya yung nakatanggap at nag-dispatch ng mga order. Ibig sabihin daw, pagka nakasulat yung pangalan, ito ang nag-place ng order o ito yung nakausap ng kanilang operator. So lumalabas, resibo pa lang ngayon, yung order slip ng food chain na aking binabanggit na naririto si Ka Angel Manalo. Si Ka Tenny, bagaman sinasabing magkasama nga sila nung paman dito sa loob ng property na ito, walang konkretong detalye tayong makatanggap o makapagsabing nariyan din si Ka Tenny, yung pangkapatid nila si Ka Mark at yun din si Ka Lottie. Sergeant. Emil, ipagpaumanhin mo, medyo nag-choppy yung linya mo kanina. Ang nakalagay dun sa order slip ay pangalan mismo ni Ka Angel Manalo. Tama ba, Emil? Yes, binawin natin, past 11 ng tanghali, Cedric, dumating yung delivery boy, yung rider ng isang fast food chain na malapit lang dito sa Rondasora Avenue, Quezon City. Sinilip natin yung order slip at yung delivery slip na kanyang dala. Nakapangalan ang bayarin kay Ka Angel Manalo. Tinanong natin yung delivery boy kung sadya bang si Ka Angel yung kanilang pagdideliveran doon o bakit yun ang nakasulat sa delivery slip. Lumalabas daw, bagamat hindi siya nakatanggap ng tawag ng order, ay pagka ganitong sa kanya nakapangalan yung delivery slip. Ito raw ang order at siya rin ang posibleng kakausap ng kanilang operator o yung nag-place ng order online sa kanilang website. Emil, may mga dumating na ba dyan ng mga taga-suporta o mga miyembro ng Iglesia ni Cristo? Kasi kanina madaling araw, nanawagan ito si Ka Angel, Ka Angel Manalo, dun sa mga kasamahan sa Iglesia ni Cristo na pwede daw silang mag-hold ng prayer vigil dyan sa compound. Sa ngayon ba may mga namamatahan na tayo na nagpupunta dyan para mag-prayer vigil? Tamang-tama yung katanungan, Cedric. Nasa harapan ako ngayon ng main entrance ng kanilang property. At isang lalaki ang kumakatok ngayon dito sa kanilang bakod at sinasabing galing pa ito ng Singapore, Cedric, at nagtatangka na makapasok sa loob bagaman walang coordination para sana makapiling at makausap si Ka Angel o si Ka Tenny. Siya yung pangalawang bibisita sana na kasapi rin ng Iglesia ni Cristo. Yung una, Cedric, ay isang oras na nakalilipas, ganap na 4:15 ng hapon, isang private vehicle naman ang pumark dito sa bakuran ng mag-iinang Manalo. Bumaba yung mag-asawa. May dala silang isang kahong mineral water ng pagkain. Hindi na nagpaunlak ng panayam, pero okay lang sa kanya makuha ng video. Sinabi nila sa atin na ito raw ay simbolo lamang ng kanilang kapatiran, yung maghatid ng inumin at pagkain sa kanilang kasamahan sa pananampalataya na ngayon ay naharap sa isang pagsubok. Patrick. Okay, maraming salamat sa update na yan, Emil Sumangil.